Mensahe ko lang sa kanya, sa susunod, yung wallet niya, bigyan niya naman, lagyan ng tali para pag mahulog. Kasi pa, ano? Tama po, maglagyan ka din na. Sa ating Solian ng Bayan, meron pong nagsaoli sa atin si Mr. Rico Abad kung saan napulot niya po ang wallet na meron pong laman na ID at cash. Napulot niya po ito noong April 11 sa may General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. Magandang hapon po, Sir Rico, at magandang hapon din po, Sir Fitzgerald. At maraming salamat po sa pagtitiwala sa Wanted sa radyo. No, talagang all the way from Parañaque pa. O, tingnan mo, mula Parañaque siya hanggang Mandaluyong pumunta pa si Sir para lamang po maisauli ang wallet po ni Sir Fitzgerald. Sir, maaari mo ikwento sa amin, paano niyo po ba nakita itong wallet ni Sir Fitzgerald? Ano po kasi ako pa, movie trader. Tapos nahulog yung wallet niya. Matraffic kasi yung gilid ng palengke yun. Yung wallet niya sa kalsada. Pagka naisip ko kasi kinuha ko na lang, tapos yung pick up ko na pasahero, dinala ko na dito. So pagkatapos mo, sir, na i-drop off yung isang mong sumunod na pasahero, dumiretso ka na dito. Opo. Ang galing naman sir. Biruin mo. Kung iba pong driver yan or ibang tao ang nakapulot niyan, hindi po magdadalawang isip na wag na lang ipaalam or wag nang isauli. Ano masasabi mo, Sir Fitzgerald, kay Sir Rico at naihatid niya ang iyong wallet? Halos hindi ko na nga po yun, iniisip yun kasi ilang araw na rin nawawala. So sa'yo, sir, ang isip mo na wala na? Opo. Buti na lang po siya sa kanya napunta. Para saan niyo po ba gagamitin, sir, yung cash na inyo pong daladala nung araw na yun? Ay, ano po yun? Panggastos po araw-araw. Kasi kada umaga po, nag-aatid po ako ng mga anak ko sa eskwelahan. Tapos, diretso akong palengke. Nagkataon po na yung bulsa ko medyo mababaw, nalaglag pala. Sir, kayo po ba sa ilang taon nyo pong pagtatrabaho, first time nyo po ba na nakapulot po ng wallet at naisauli po? Hindi, ma'am. Nakapulot rin ako ng wallet dun sa airport, sa loob. Guardia naman yon. Ang ginawa ko, lumapit ako sa mataas sa ng terminal 4 doon ko sinurrender din. Okay, so ibig sabihin siya talagang itong si Sir Rico, ever since, kahit doon sa kanyang original na trabaho sa NAIA, talagang tapat at mapagkakatiwalaan ng kanyang mga boses. Meron po ba kayong mensahe, Sir Fitz, kay Sir Rico? Ay, maraming salamat po, sir. Dahil mabuti mong tao. Sana pagpalain ka pa. Ayun. Ikaw po, Sir Rico, may mensahe po kayo kay Sir Fitz. Mensahe ko lang sa kanya, sa susunod, yung wallet niya, bigyan niya naman, lagyan ng tali para pag mahulog. Kasi pa, Tama po, maglagyan ka din na. Kasi 10,000 yun. Oo. Hindi din biro yung 10,000. Tapos may mga IDs pa. Mahirap kumuha ng mga IDs. Importante talaga yan. So ito, sir, 1,000 pesos po, galing po sa Rafi Tulfo in Action. Sige, sir, open nyo na lang po. And babalik po kayo sa ating batch 86 ng awardees natin. Gawad Katapatan. Makaka-receive ka pa dun, sir, ng mga appliances, gadget, at kung ano-ano pa. Sige, sir, i-check nyo muna po. Bilangin nyo, sir, sa harap namin para alam namin na kompleto. Si Glyza po kasi nag-receive niyan So, si Glyza, ikakarta sa sahod po ni Glyza yan pag may nawala okay po. Na po. Ayun. Okay. Yung mga IDs nyo, sir, kompleto po ba? Opo. Maraming salamat po, Sir Fitz and Sir Rico, at magandang hapon po. Maraming salamat, Sir Rico. Salamat po. Ingat po kayo, sir. Kamusta mga kapatid na ngayon ay nakatuto, na bagamat nakakaranas di na makapagsubok ay hindi pa rin nawawala ang pagiging tapat. Ang ganitong kaugalian dapat manahin ang lahat. Taxi driver na nagbalik na perang libo-libo, na naiwan ang nagmamadaling pasahero. Ngunit ang pagiging totoo ang ipinamalas, na ibalik ang mahagamit, gadget, pera at alahas. Ayan ang isa sa ipinagmamalaki ng bansa. Ang mga Pinoy na talaga ang mapagkawang gawa. Walang mahirap na buhay kung ang puso'y may katapatan. Kaya nararapat lamang na kayo ay gawaran ng karangalan. Mga pulis at tanod ng barangay, pamilya driver,